Malamig ang hangin nang matanggap ni Isabel ang imbitasyon mula sa kanyang malalayong kamag-anak. Hawak niya ang puting sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng alaala na muling bumangon sa kanyang isipan. Noon, siyang mahiyain at mahirap na batang laging tampulan ng panlilibak. Ang batang pilit itinataboy sa bawat larong pampamilya. Ang batang hindi isinama sa masasayang hapunan, hindi binigyan ng halaga, hindi tinuring na bahagi ng kanilang dugong ipinagmamalaki. Ngunit ngayon ay ibang-iba na siya. Nakaupo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang marangyang apartment. Pinagmamasdan ang makukulay na ilaw ng lungsod. Ang malalaking gusali ay parang sumasalamin sa kanyang sariling pag-angat mula sa putik ng kahapon. Matagumpay na siya, may sarili siyang negosyo at kaya na niyang bilhin ang lahat ng bagay na minsan lang niyang pinangarap. At heto siya ngayon, hawak ang isang sobre na naglalaman ng isang paanyaya na hindi niya inakalang matatanggap pa niya. Isang espesyal na pagtitipon para sa ating pamilya. Naway makasama ka sa pagdiriwang ng ating pagkakaisa. Mapait siyang napangiti. Pagkakaisa? Noon wala siyang nadamang ganito mula sa kanila. Sa halip, ang tanging niyang naalala ay ang sakit, ang pangungutya at ang paulit-ulit na pagpapatunay sa kanyang sarili na siya'y may halaga kahit hindi nila ito nakikita. Ate, anong problema? Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ni Leia, ang kanyang matapat na sekretarya. Kanina pa pala ito nakatayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ang pagkakatulala niya sa sobre. O wala naman, sagot ni Isabela. Pilit ang ngiti. Imbitasyon lang mula sa pamilya ko. Talaga? Aba, magandang balita yan. Kailan ang okasyon? Masiglang tanong ni Leia. Hindi napansin ang lungkot sa mukha ng kanyang amo. Nagbuntong hininga si Isabela. Sa susunod na linggo, reunion daw. Napansin ni Leia ang pagbabago sa tono ni Isabela. Ate, gusto mo bang pumunta? Tahimik na tumingin si Isabela sa malayo. Hindi ko alam. Lumapit si Leia, bahagyang nag-aalangan. May hindi ka ba magandang alaala sa kanila? Muling nagbuntong hininga si Isabela. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin ang lahat. Pero may bahagi pa rin ng kanyang puso ang hindi handang buksan ang lumang sugat. Subalit, sa harap ni Leia, ang taong naging kasama niya sa maraming pagsubok. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib na parang gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakit na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Noon, pinaparamdam nila sa akin na hindi ako bahagi ng pamilya. Mahina niyang sabi. Lagi nila akong pinagtatawanan, minamaliit. Isang hamak na batang walang kwenta. Kahit anong gawin ko, hindi nila ako tinuring na kapantay nila. Tahimik lang si Leia. Hinihintay ang susunod na sasabihin ng amo niya. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi na akong dating Isabela. Mahina siyang natawa. Puno ng pait. Alam mo, Leia, hindi ko alam kung gusto kong makita silang muli o kung gusto ko lang patunayan sa kanila na hindi na akong dating batang kanilang tinapakan. Ngumiti si Leia, puno ng pangunawa. Ate, ano man ang dahilan mo? Tandaan mong ikaw na ang may kontrol ngayon. Hindi ka ng batang mahina at mahirap. Kung pupunta ka, gawin mo yun para sa sarili mo, hindi para sa kanila. Napaisip si Isabela. May punto si Leia. Ngayon, siya nang may hawak ng kanyang kapalaran. Wala nang sino man ang maaaring magdikta kung paano siya kikilos o kung paano niya ipapakita ang kanyang sarili. Ngunit may bahagi ng kanyang puso ang gustong malaman. Nagbago na ba sila? O ganun pa rin sila kagaya noon? Sa pagitan ng takot at pangungulila, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Pumunta at harapin ang kanyang nakaraan o manatili sa kasalukuyan at limutin na ang lahat. Hindi pa niya alam ang sagot, ngunit isa lang ang tiyak.
Ang pagbabalik na ito ay hindi magiging madali. Muling bumalik ang nakaraan sa kanyang isipan. Mga alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ngunit sa isang iglap, muling bumalot sa kanyang puso ang sakit na hatid nito. Narinig niyang muli ang malulutong na halakhak ng kanyang mga pinsan, ang mga pangungutyang tila punyal na bumabaon sa kanyang kalooban. Isabella, pangkusina na naman ang suot mo. Tukso ni Vivian. Pinagmamasdan ang kanyang kupas na bestida na bahagya pang nagkapunit sa laylayan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangaalipusta. Tila ba isang reyna na nagpapasaya sa sariling pangahamak sa iba. Siguro, hindi na naman siya kumain ng tanghalian. Wala silang pambili. Singit ni Clara. Sabay hagikik na sinabayan ng ilan pang pinsan. Napalunok si Isabela. Totoo naman. Maraming pagkakataong iniiwasan niyang sumabay sa pagkain, hindi dahil wala siyang gana, kundi dahil hindi niya kayang tiisin ang matalim na tingin ng kanyang mga tiyahin. Alam niyang muli siyang pagtatawanan kung makita nilang halos tubig at kanin lang ang kanyang baon. Tama na nga yan! Awat ni Mateo, ang isa sa mga pinsan niyang hindi kailanman sumali sa pang-aapi. Hindi naman kasalanan ni Isabela kung anong meron sila. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumakas ang tawanan ni na Vivian at Clara. Ay, Mateo, huwag kang magmalinis! Sarkastikong sabi ni Vivian sabay irap. Kawawa ka naman! Kakampi mo yung pulubi! Namilog ang mga mata ni Isabela. Pulubi. Yun ang tawag nila sa kanya noon. Isang batang walang halaga, walang kagandahan at walang pag-asa. Nagsalubong ang tingin nila ni Mateo at sa kanyang mga mata nabasa niya ang pag-aalala. Ngunit kahit pa nasa kanyang kakarampot na kabutihang loob ng binata, hindi nito nabura ang hapdi ng mapapait na salitang narinig niya. Pinili niyang manahimik. Ano pa nga bang kanyang magagawa? Ang mundo ng kanyang pamilya ay hindi isang lugar kung saan pwedeng sumagot ang mga katulad niya. Minsan, sinubukan niyang magsumbong sa kanyang tiyahin. Umaasang maririnig siya nito, pero natatandaan pa niya ang malamig nitong sagot habang abala sa pagsisiyasat ng kanyang gintong alahas. Ganyan talaga ang buhay, Isabela! Masanay ka na! Masanay. Masanay sa pangungutya. Masanay na maliitin. Masanay na apihin. Gusto niyang sumigaw noon. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit paano? Wala siyang lakas, wala siyang boses. Kaya ang tanging nagawa niya ay ang pumikit, lunukin ng pait at ipangakong isang araw, hindi na siya magiging mahina. Isang araw, magbabago ang kanyang kapalaran. At ginawa niya yon. Sa bawat sakit na kanyang tiniis, sa bawat patak ng luha na kanyang pinunasan, ipinangako niya sa sariling darating ang araw na hindi na siya kailanman magmamakaawa para sa respeto at pagmamahal. Ngayon, matapos ang napakaraming taon, muling bumalik ang mga alaala. Pero may isang malaking kaibahan. Hindi na siya ang dating Isabela na kayang apihin. Siya na ngayon ang babaeng babalik sa pamilya, hindi bilang isang kawawang pinsan, kundi bilang isang matagumpay na tao. At sa pagkakataong ito, wala nang makakayang yumurak sa kanyang pagkatao. Malamig ang hangin ng tuluyang magpasya si Isabela na lumisan. Nakasilip ang buwan sa madilim na langit. Tahimik ngunit nagmamasid. Animoy nagpaalam din sa kanya. Bitbit niya ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang kakaunting baryang naipon niya mula sa mga panakaw na raket, paglalabada sa mga kapitbahay, pag-aalaga ng bata, at paminsan-minsang pagtitinda sa palengke. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi siya mananatili sa lugar na kailanman ay hindi siya itinuring na pamilya. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay ni hindi na nag-abalang lumingon. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, isang tinig ang pumigil sa kanya. Isabela! Napapikit siya ng mariin. Kilala niya ang tinig na yon, si Mateo. Saan ka pupunta? Tanong ng binata, halatang balisa. Gabi na, hindi ligtas para siyang lumabas mag-isa.
Napahinto siya sandali. Sa lahat ng taong nararapat na humabol sa kanya, si Mateo lamang ang nandyan. Ngunit kahit na mabuti ito sa kanya, hindi yun sapat upang baguhin ang kanyang desisyon. Kahit saan, basta malayo. Mahina niyang sagot, hindi lumilingon. Pero bakit? Hindi mo kailangang umalis. Pero kailangan, Mateo. Putol niya sa sasabihin nito. Sabay lingon sa kausap. Dito, wala akong lugar. Hindi ko na kayang tiisin ng pangmamaliit nila. Nakita niyang lungkot sa mga mata ni Mateo. Alam niyang nauunawaan siya nito. Pero batid rin niyang wala itong magagawa. Hindi nito kayang baguhin ang kanilang pamilya. Paano ka mabubuhay mag-isa? Wala kang pupuntahan. Wala kang kahit anong maasahan. Mahinang sabi nito. Huminga ng malalim si Isabel at ngumiti ng mapait. Sanay na akong wala, Mateo. Hindi ba't buong buhay ko? Wala naman akong nakapitan. Walang naisagot si Mateo. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Isabela. Ilang taon na rin niyang nasaksihan kung paano ito tratuhin ng kanilang pamilya. Parang isang estrangherong napadpad lang sa kanilang tahanan na tila walang karapatang mahalin. Sa huli, napayuko siya at mahina niyang sinabi. Mag-iingat ka, Isabela. Yun lamang at walang lingon-likod na umalis si Isabela, dalang sakit ng kahapon at ang pangakong babalik siya bilang isang taong hindi na nila kayang apihin. Nagsimula siyang muli sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Walang pamilya, walang kaibigan. Sa umpisa, halos sumuko siya. Ilang beses siyang nagpagod sa mababang trabaho, naging tagalinis, tagapagsilbi sa isang maliit na kainan at kahit anong mapagkukunan ng pera. Ilang gabing umiiyak siya sa pagod, sa gutom, sa takot. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga malulutong na tawa ng kanyang mga pinsan, ang malamig na titig ng kanyang mga tiyahin, at doon niya hinuhugot ang lakas. Hindi ako babalik na talunan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Mula sa pagiging isang simpleng empleyada, unti-unti niyang itinayo ang sarili niyang negosyo. Isinugal niya ang lahat, oras, pagod at pangarap. Nagsimula siya sa maliit na negosyo. Nag-aral ng mga bagay na dati hindi niya alam. Nagtayo siya ng koneksyon, nagpakahirap at hindi nagpatinag. Dumaan na maraming taon, unti-unting nagbunga ang kanyang pagsisikap. At sa wakas, ang dating pobreng si Isabela ay isa ng matagumpay na negosyante. May sarili siyang kumpanya. Maraming empleyadong umaasa sa kanya. Hinahangaan siya sa larangan ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may bahagi pa rin sa kanyang puso ang hindi matahimik. At ngayon, heto siya. May hawak na isang imbitasyon mula sa pamilya niyang minsang nagpababa sa kanya. Nagbago na siya. Hindi na siyang dating Isabela. Ngunit handa na ba siyang bumalik? Handa na ba siyang ipakita sa kanila kung sino siya ngayon? O mas mabuting manatili siyang isang anino sa kanilang nakaraan? Malalim ang gabi, ngunit dilat pa rin ang mga mata ni Isabela. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, titig na titig sa isang sobre na tila may bigat na hindi niya kayang buhatin. Ilang beses na niyang sinubukang hindi ito pansinin, ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang isip. Tila isang multong bumabalik mula sa nakaraan. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang napawi na ang sakit. Akala niya, tuluyan na niyang nailibing ang hinanakit sa puso. Ngunit ngayong hawak niya ang paanyaya mula sa kanyang pamilya, muling bumalik ang lahat. Ang pang-aapi, ang pangungutya, ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sariling tahanan. Bakit ngayon ka lang? Bulong niya sa sarili. Muli niyang pinagmasdan ang kalawakan ng lungsod mula sa matayog niyang opisina. Ang kinang ng mga ilaw sa lansangan, ang mga gusaling kay taas. Lahat ng ito'y patunay ng kanyang tagumpay. Pinaghirapan niya ito. Pinaghirapan niyang makawala sa nakaraan. At ngayon, nais ba niyang bumalik? Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa kanyang pinto. Miss Isabela, may kailangan po ba kayong ipagawa?
Tanong ng kanyang sekretaryang si Leia na halatang nag-aalangan dahil sa malalim niyang pag-iisip. Bahagyang ngumiti si Isabela. Pilit na itinatagong bugso ng damdamin. Wala naman, Leia. May iniisip lang ako. Nag-atubili si Leia bago tumingin sa sobre na nakapatong sa mesa. Pasensya na po pero napansin kong matagal niyo nang tinitingnan ng sulat na yan. Mukhang mahalaga po. Napatingin si Isabela sa kanya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bigat na dulot ng isang simpleng paanyaya. Galing to sa pamilya ko. Inibitahan nila ako sa isang reunion. Saglit na natahimik si Leia. Sa ilang taong pagtatrabaho niya kay Isabela, bihira niyang marinig itong magkwento tungkol sa pamilya. Sa katunayan, tila wala itong koneksyon sa kanila. Mukhang matagal na po kayong hindi nakakasama nila. Napangiti si Isabela, ngunit may pait sa kanyang tinig. Masyado nang matagal at hindi magandang iniwan kong alaala sa kanila. Gusto niyo po bang bumalik? Maingat na tanong ni Leia. Napapikit si Isabela. Gusto nga ba niyang bumalik? Ano bang dahilan ng paanyaya? Tunay bang hangaring makita siyang muli o meron lamang silang kailangan? Nilingon niya si Leia, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, marahang itinabi ang sobre at bumuntong hininga. Salamat, Leia. Maari ka nang magpahinga. Kung may kailangan po kayo, andito lang po ako. Sagot nito bago lumabas. At naiwan siyang mag-isa kasamang kanyang mga alaala. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang malawak na sala, hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. Ang mga masasakit na salitang binitiwan sa kanya noon. Ang mga panlalait. Ang mga panahong iniwan siyang nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tao lang ang hindi kailanman nagbigay sa kanya ng sakit. Si Mateo. Hindi nagtagal, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa kanilang pamilya. Mateo? Halos agad itong sumagot, halatang nagulat. Isabela! Hindi ko inakalang tatawag ka! Napangiti si Isabela. Sa dami ng taon, nagbago na ang kanyang buhay. Pero si Mateo, tila ganun pa rin ang init ng kanyang tinig. Natanggap ko ang imbitasyon. Diretsyong sabi niya. Biglang natahimik ang kabilang linya. Matagal bago muling nagsalita si Mateo at sa kanyang tinig, ramdam niya ang pag-aalala. Alam kong mahirap, Isabela. Pero gusto kitang makita. At gusto kong malaman mo, nagbago na sila. Nagbago? May bahagyang pait sa kanyang tinig. Mateo, matapos ang lahat ng ginawa nila sa akin, iniisip mo bang ganun lang kadali ang lahat? Na isang imbitasyon lang, mawawala ng lahat ng sakit? Hindi ko sinasabing madali, sagot ni Mateo. Pero hindi ba dapat mong malaman ng totoo? Hindi mo malalaman kung may nagbago kung hindi ka babalik. Hindi agad nakasagot si Isabela. Tama si Mateo. Hindi niya malalaman kung nagbago na nga ang kanilang pamilya kung hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang sarili niyang makita ito. Pero may puwang pa ba siya sa pamilyang minsan ay itinakwil siya? Sa huli, malalim siyang huminga at mahina niyang sinabi. Babalik ako, Mateo. Talaga? Ramdamang tuwa sa tinig nito. Oo. Ngunit sa kabila ng sagot niya, may isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pang-aapi, kaya pa ba niyang magpatawad? Malamig ang simoy ng hangin nang bumaba si Isabela mula sa kanyang sasakyan. Ang malambot na tela ng kanyang beige na bestida ay bahagyang humampas sa kanyang binti habang maingat siyang naglakad papasok sa engrandeng mansyon na nagsilbing venue ng reunion. Ang malapalasyong tahanan ay puno ng mga ilaw at halakhakan. Tila ba isang gabi ng kasayahan at pagkakaisa. Ngunit sa bawat yapak niyang papalapit, dama niya ang malamig na pagtanggap. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan, ramdam na niya mga titig, ang matatalas na matang sumusuri, ang mahinang bulungan na hindi man tahasang sinasabi sa kanya, ngunit sapat upang marinig niya. Di pa rin yata umasenso. Anas ng isa sa kanyang mga tiyahin, si Tia Marites.
habang nakatingin sa kanyang suot na bestida, payak ngunit elegante. Walang kahit anong mamahaling alahas o matatingkad na palamuti, ngunit puno ng dignidad. Bakit pa siya pumunta? Hindi ba siya nahiya? Singit ni Tia Beatrice na agad namang sinang-ayunan ng iba. Akala ko ba wala na siyang balak makihalubilo sa atin? Mula sa kabilang panig ng silid, marahang humagikgik ang kanyang pinsang si Vivian, ang dating pinakamalupit niyang karibal sa pamilya. Pasimpleng tinitingnan nito ang kanyang sapatos bago inirapan siya. Diyos ko, yan na ba ang pinakamagandang damit niya? Akala ko ba negosyante na siya? Mabilis naman siyang dinugtungan ni Clara, ang malapit na kaibigan at kapanalig ni Vivian sa pangungutya noon. Baka naman nag-aarting simple lang para kunwari may natutunan sa buhay. Naramdaman ni Isabela ang mga mapanuring tingin at narinig niyang bawat salita. Ngunit sa halip na madurog, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ngiti ng isang mahina, kundi ng isang taong hindi na madaling masaktan. Noon, sa ganitong klaseng sitwasyon, marahil ay pinili niyang umiwas. Marahil ay ibinabanan niyang tingin, tahimik na magpaparaya sa mapanghusgang mundo ng kanyang pamilya. Pero hindi na siyang dating Isabela. Habang naglalakad siya papasok, isang pamilyar na tinig ang pumuno sa kanyang pandinig. Isabela! Napalingon siya at nakita niyang isang muka na kay tagal niyang hindi nasilayan. Si Mateo. Itong kaisa-isang taong hindi kailanman nagbago. Ang tanging pinsan niyang hindi siya itinakwil kahit noong panahong tila wala siyang halaga sa pamilyang ito. Nakangiti itong lumapit at agad siyang niyakap ng mahigpit. Tila ba walang nangyaring matagal na pagkakalayo sa pagitan nila. Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na andito ka ngayon. Napangiti rin si Isabela at marahang ginantihan ng yakap nito. Ikaw lang yatang masayang makita ako. Bahagyang natawa si Mateo ngunit mabilis ding naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Alam kong hindi madali para sa iyong pagbalik. Alam kong hindi mo pa rin nakakalimutan ng lahat ng nangyari nun. Panandali ang tumingin si Mateo sa paligid. Sa mga tiyahin at pinsang nakatingin sa kanila na may halong pagtataka at panlilibak. Pero nandito ka na at gusto ko malaman mong hindi ka nag-iisa. May kung anong init ang sumilay sa puso ni Isabela. Hindi niya alam kung bakit. Pero kahit isang tao lang ang nasa panig niya, parang sapat na ito upang lakasan niya ang kanyang loob. Salamat, Mateo. Sagot niya. Pinahahalagahan ang sinseridad nito. Hindi naman nakaligtas sa mapanuring mata ni na Vivian at Clara ang tagpong yon. Tingnan mo yan. Bulong ni Vivian kay Clara habang nakatitig sa kanilang dalawa. Paano naging malapit si Mateo sa kanya? Di ba't dati? Halos hindi siya pinapansin ng lahat. Malay mo, sagot ni Clara habang pinagmamasdan si Isabela mula ulo hanggang paa. Baka ginagamit niya lang si Mateo para hindi siya mukhang kawawa. Natawa si Vivian. Sa bagay. Kasi kung hindi dahil kay Mateo, sino pa bang tatanggap sa kanya dito? Ang kanilang mga bulong ay tila patak ng ulan sa balat ni Isabela. Nararamdaman niya ito. Ngunit hindi na niya ito pinapansin. Habang patuloy siyang naglalakad sa paligid, mas lalong tumindi ang mga tingin sa kanya. Ang mga kamag-anak niyang minsang itinuring siyang walang halaga, ay ngayon ay nakatingin sa kanya, sinusuri siya, hinuhusgahan siya. Pero hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siyang batang umuuwi ng umiiyak. Hindi na siyang inaalipustang pamangkin na walang laban. Siya si Isabela ngayon, isang babaeng matatag, isang babaeng alam ang kanyang halaga. At sa gabing ito, hindi lang siya narito upang makita kung nagbago na sila. Narito siya upang ipakita kung sino na siya ngayon. At kung paano magtatapos ang gabing ito, hindi na yon nakadepende sa kanila. Sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng kwento. Sa isang sulok ng engranding bulwagan, sa ilalim ng malalambot na ilaw ng chandelier, nagtipon-tipon sina Vivian, Clara at dalawa pa nilang pinsan, si Luisa at si Regina. Sa kanilang mga mata, ang presensya ni Isabela sa gabing ito ay isang insulto.
isang dungi sa marangyang pagtitipon na maingat nilang pinlano. Hindi ko matanggap na nandito siya. Iritadong sabi ni Vivian habang pasimpleng sinusulyapan si Isabela na kasalukuyang nakikipag-usap kay Mateo. Ang tono niya ay punong-puno ng hinanakit na para bang isang matandang sugat ang muling bumuka sa kanyang dibdib. Akalain mo, may gana pa siyang magpakita. Dapat ipaalala natin sa kanya kung sino siya talaga. Singit ni Clara, ang kanyang kumparehong malupit na kapatid. Nakataas ang kilay nito habang sinusundan ng tingin si Isabela. Hindi siya nababagay dito. Hindi siya kailanman naging bahagi ng mundong to. At kailanman, hindi siya magiging isa sa atin. Napangisi si Vivian. Tila may naisip na hindi ka nais-nais. Pagsilbihan natin siya sa party. Hindi ba dati naman siyang sunod-sunuran sa atin? Hindi nagpabagong ugali ng isang taong isinilang na mahirap. Tumawa si Clara at tinakbayan ng kanyang pinsang si Regina na kanina patahimik na nakikinig. Tama! Kapag nakita siyang naghuhugas ng pinggan o nagliligpit ng mesa, baka sakaling matauhan siya na siya pa rin ang dating Isabela. Ang mahirap at walang halaga. Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang masamang plano, isang malamig na tingin ang pumigil sa kanila. Sigurado ba kayo dyan? Si Luisa. Napatigil ang lahat at napatingin sa kanya. Si Luisa na noon pa man ay hindi komportable sa pagiging mapanghusga na kanyang mga kapatid, ay tila may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Baka naman nagbago na siya. Napairap si Vivian. Luisa, huwag kang ganyan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Kahit anong pilit niyang gawin, hindi siya kailanman magiging katulad natin. Pero anong mapapala natin sa pagpapahiya sa kanya? Mahina ngunit seryosong tanong ni Luisa. Ano bang masama kung hayaan na lang natin siya? Hayaan? Humagalpak sa tawa si Clara. At panoorin siyang umasta na parang kabilang siya sa atin. Hindi ako papayag. Kailangan niyang malaman ang lugar niya. Bagamat nag-aalinlangan, nanatiling tahimik si Luisa. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, desidido na ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kanyang puso, may kung anong bumabagabag sa kanya. May bahagi sa kanya na nagsasabing baka oras na upang itigil ang ganitong klase ng pagtrato kay Isabela. Habang nag-uusap ang magkakapatid, hindi nila napansin ang isang pares ng mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan, si Mateo. Nakatayo siya sa may dulong bahagi ng bulwagan. Hawak ang baso ng alak ngunit hindi yon kanyang iniinom. Narinig ang bawat salitang binitiwan ni Vivian at Clara. Narinig niya ang mapanlait na tono, ang mga balak nilang ipahiya si Isabela. Napailing siya at napabuntong hininga. Hindi na kayo nagbago. Mahina niyang bulong sa sarili. Alam niya kung anong klase mga tao sina Vivian at Clara. Mula pa noon, mahilig silang manlamang. Mahilig silang ibaba ang ibang tao para lang maramdaman nilang silang nasa itaas. Ngunit hindi niya inaasahang matapos sa maraming taon ay hindi pa rin natitinag ang kanilang ugali. Pinanood niya si Isabela mula sa malayo. Payapa itong nakikipag-usap sa ibang mga bisita. Kita ang kagandahan ng kanyang ngiti, ang dignidad sa kanyang tindig. Hindi nila alam, naisip ni Mateo, kung sino na siya ngayon. Napagpasyahan niyang lumapit kay Isabela. Kailangan niyang sabihin ito sa kanya. Tahimik na lumapit si Mateo kay Isabela. May pag-aalala sa kanyang muka. May dapat kang malaman. Bulong niya kay Isabela. Napatingin si Isabela sa kanya, halatang nagtatanong ang kanyang mga mata. Ano yun, Mateo? Huminga ng malalim si Mateo bago sumagot. May binabalak sina Vivian at Clara laban sa'yo. Gusto ka nila ipahiya sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na mabahala, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa labi ni Isabela. Hindi ito ngiti ng takot. Hindi ito ngiti ng pangamba. Bagkus, ito ay ngiti ng isang taong matagal nang handa. Hayaan mo sila, Mateo. Kalmado niyang tugon. Mas gusto kong makita kung hanggang saan sila aabot. Nagulat si Mateo sa kanyang sagot. Isabela, hindi mo kailangang tiisin to. Hindi mo kailangang hayaan silang gawin to sa'yo. Mateo,
Sagot ni Isabela habang marahang inilagay ang kamay sa balikat nito. Hindi to tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa akin. Tiningnan niya ang buong silid. Ang mga taong minsang nanghusga sa kanya, ang pamilyang minsan siyang itinuring na wala lang. Pero ngayon, hindi na siya takot. Hindi na siya basang sisiw sa harap ng kanilang mga panlilibak. Ngunit hindi rin siya narito upang makipagtalo, upang gumanti. Hindi na akong dating Isabela. Mahina ngunit matigas niyang sabi. At gusto ko makita kung paano nila haharapin ang katotohanan yun. Nagkatitigan sila ni Mateo at sa sandaling yon, nakita niya sa mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lang paghanga, kundi pag-unawa. Sa gabing ito, hindi ito magiging laban ng kahihiyan. Ito ay magiging pagsubok. Hindi para kay Isabela, kundi para sa kanila. At ngayong gabing ito, siya ang may kontrol, hindi na sila. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit ang isa sa kanilang tiyahin, si Tia Beatriz kay Isabela. May hawak itong tray ng baso at may nanunuyang ngiti sa kanyang labi. Isabela! Malamig ang tono ng kanyang boses. Tulungan mo ang mga staff sa kusina. Alam mo naman siguro kung paano maghugas ng plato, di ba? Napalingon ng ilang bisita sa kanila. Ang iba'y nagkikibit-balikat na lamang. Samantalang ang ilan ay tahimik na nakamasid, naghihintay kung paano tutugon si Isabela. Napatingin si Isabela kay Tia Beatriz. Alam niyang ito ay isang pagsubok, isang insulto ang binalot sa anyo ng utos. Ngunit sa halip na magpakita ng galit o pagtutol, kinuha niya ang tray mula sa kamay nito. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Sa loob-loob niya, hindi niya kailangang ipagmalaki ang sarili niya sa kanila. Napangisi si Vivian mula sa malayo. Tingnan mo yan, Clara. Hindi pa rin nagbabago. Sunod-sunuran pa rin. Akala ko ba may pinagmamalaki na siya? Sagot ni Clara na may halong pangiinsulto. Mukhang giliw na giliw pa rin sa pagiging utusan. Tahimik na pumasok si Isabela sa kusina, dala ang tray ng baso. Hindi niya alintana ang mga bulungan at halakakan ng kanyang mga pinsan. Ngunit pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanyang isang batang kasambahay na mukhang balisa. Naku po ate, pasensya na po. Ako dapat ang kukuha niyan. Mabilis na sabi ng dalaga, halatang takot na takot. Baka pagalitan ako ng amo ko. Ngumiti si Isabel at inilapag ang tray sa isang mesa. Huwag ka mag-alala, mahinahong sagot niya. Ako nang bahala rito. Nagulat ang kasambahay sa kanyang tugon. Hindi ito inaasahan mula sa isang bisita. Kayo pong bahala ate? Tumango si Isabela. Oo, alam mo ba, dati rin akong nasa ganitong sitwasyon. Hindi masama ang maglingkod, pero masama ang manghusga ng iba dahil sa ginagawa nila. Sa labas, si Mateo ay palihim na nakikinig sa usapan nila Vivian at Clara. Hindi niya napigilan ng sarili at lumapit sa kanila. Wala kayong ibang alam gawin kundi manlait. Seryoso niyang sabi. Hindi pa rin kayo nagbabago. Nagkatinginan sina Vivian at Clara bago sumimangot. Mateo, huwag mong sabihin na kinakampihan mong pobreng yun. Sarkastikong tanong ni Clara. Pobre? Napailing si Mateo. Sa tingin ko, hindi niyo lang alam kung sino talaga ang mas mayaman dito. Napakunot noo si Vivian. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo, ngunit may misteryo sa kanyang mga mata. Hintayin niyo na lang. Darating din ang oras na malalaman niyo. Samantala sa kusina, habang abala si Isabela sa pagtulong sa kasambahay, naramdaman niyang may isang pares ng matang nakatingin sa kanya mula sa pintuan. Nang lumingon siya, nakita niyang si Luisa yon. Tahimik na nakamasid, tila nag-iisip. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal, lumakad palayo si Luisa. Ngunit may isang bagay sa kanyang muka. Parang may bumabagabag sa kanyang konsensya. At sa kabila ng lahat ng nangyari, isang bagay lang ang nasa isip ni Isabela. Ang totoo, hindi siyang nahihirapan sa sitwasyong ito. Silang hindi matahimik. At iyon ang kanyang panalo. Habang nasa kusina, nakita ni Isabela ang isang matandang kasambahay na hirap sa pagbuhat ng mabibigat na pinggan. Agad siyang lumapit upang tumulong. Salamat po, ma'am.
Nahihiyang sabi ng babae habang pinapahira ng pawis sa kanyang noo. Ngumiti si Isabela at marahang hinawakan ng braso ng kasambahay. "Huwag mo ako tawaging ma'am, isa lang din akong katulad mo." Nagulat ang kasambahay sa kabaitan ni Isabela. Madalas kasi, ang mga bisita sa party ay nag-uutos lamang sa kanila. Ngunit siya, isang bisita ay kusa pang tumulong. Samantala, mula sa di kalayuan ay nakita ni Clara ang ginagawa ni Isabela. Napasimangot siya at agad lumapit kay Vivian upang ibalita ang kanyang nakita. "Nakakatawa! Akala mo naman ang bait niya. Kunwari pa siyang matulungin." Bulong ni Clara habang pinagmamasdan si Isabela. "Hayaan mo siya. Lalo lang niyang pinapakita kung saan siya nagbabagay. Sa mga alipin." Sagot naman ni Vivian na may mapanuksong ngiti. Hindi nila alam, ang ilan sa mga bisita ay lihim na nakamasid sa kilos ni Isabela. Isa na rito si Don Alejandro, isang kilalang negosyante na may mataas na respeto sa mga taong may malasakit sa kapwa. Lumapit si Don Alejandro kay Isabela at inabot ang kamay nito. "Iba ka sa kanila, Isabela. Noon pa man, alam kong may mabuti kang puso." Nagulat siya at bahagyang yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po, Don Alejandro. Hindi ko po magagawang pabayaan ng sino mang nangailangan ng tulong." Napangiti ang matanda at tumango. "Tama ang ginawa mong pagbabalik. Hindi upang patunayan ang iyong kayamanan, kundi upang ipakita kung sino ka talaga." Habang nag-uusap sila, napansin na kanyang tiyahin ang paglapit ng isa sa pinakamahalagang bisita sa kanilang pagtitipon kay Isabela. Nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Tila may hindi siya alam tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng matagal nilang minamaliit. Biglang nagkaroon ng ingay sa labas. Dumating na ang mahalagang panauhin, mga negosyante, kilalang personalidad at mayayamang bisita. Napuno ng pagkamangha at pag-uusap ang buong bulwagan habang isa-isang bumaba mula sa mamahaling sasakyan ang mga VIP guests. Sa gitna ng ingay, napatingin ang lahat kay Isabela nang lumapit sa kanyang isa sa kanila, si Don Alejandro, isang kilalang negosyante na may malawak na koneksyon sa industriya. Napansin ito ng kanyang mga tiyahin at pinsan at agad silang nag-usap-usap sa isang sulok. "Bakit siya nilapitan ni Don Alejandro?" Pabulong na tanong ni Clara, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. "Hindi ko alam. Ano bang koneksyon nila?" Sagot ni Vivian habang nakakunot ang noo. Samantala, ang kanyang tiyahin na si Dolores ay hindi mapakali. "Hindi ito maaari. Imposibleng kilala siya ng ganitong mga tao. Baka nagkataon lang." Ngunit taliwas sa kanilang iniisip, masaya at magalang na bumati si Don Alejandro kay Isabela. "Isabela, matagal na kitang hindi nakikita. Kamusta ka na?" Ngumiti si Isabela at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Mabuti naman po, Don Alejandro. Ikaw po?" "Mabuti rin. Mas lalo pa nga ngayong nakita kitang muli. Hindi ko akalain na dito tayo magkikita sa reunion ng iyong pamilya." Sagot ng matanda na may halong paghanga sa kanyang tinig. Napamulagad sina Vivian at Clara sa narinig. "Ano? Magkakilala sila?" Tanong ni Vivian sa kanyang tiyahin. "At mukhang malapit pa." Dagdag ni Clara, hindi makapaniwala. Habang nag-uusap sina Isabel at Don Alejandro, isa pang kilalang personalidad ang lumapit, si Senyora Valencia, isang tanyag na businesswoman sa bansa. "Isabella, hindi mo man lang sinabi na pupunta ka rito." Bati ni Senyora Valencia na may malawak na ngiti. "Senyora Valencia, hindi ko rin po inaasahan na magkikita tayo rito." Sagot ni Isabella ng magalang. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Sino ba talaga si Isabela? Bakit siya lapitan ng ganitong kataas-taasang mga tao? Sa isang sulok, nakatayo si Mateo. Tahimik ngunit halatang nag-iisip. Alam niyang may hindi sila alam tungkol kay Isabela. Isang bagay na maaaring bumago sa pananaw nila tungkol sa kanya. Sa gitna ng ingay at bulungan ng mga bisita, isang lalaking nakaitim na suit ang dahan-dahang lumapit kay Isabela. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang respeto mula sa kanyang postura. Nang huminto siya sa harap ni Isabela, marahan siyang yumuko bilang tanda ng mataas na paggalang.
Isabela. Aniya sa mababang tinig, ngunit punong-puno ng paghanga. Matagal na kitang hinahanap. Napakalaking karangalan ng makaharap kang muli. Nanlaki ang mga mata ng kanyang pamilya, lalo na sina Vivian at Clara at ang kanilang mga magulang. Halos hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. Ano yun? Bulong ni Clara kay Vivian. Bakit siya yumuko kay Isabela? Hindi ko alam. Sagot ni Vivian habang nakakunot ang noo. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Maging ang kanyang pinsan na si Mateo ay nagtaas ng kilay. Sino ba talaga si Isabela? Bakit siya tinuturing na ganun? Samantala, si Isabela ay bahagyang napaatras sa gulat. Hindi niya inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa isang taong may mataas na posisyon sa lipunan. Ginoo, hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli. Magalang niyang tugon. Ngunit tila napapaya ako sa iyong ginagawa. Ngumiting lalaki at tumingin sa kanya ng may paghanga. Hindi mo kailangang mahiya, Isabela. Ikaw ang isa sa mga pinakamarangal at pinakamatalinong negosyanteng nakilala ko. Ang tagumpay mo ay hindi lamang nakabatay sa yaman, kundi sa iyong integridad at kabutihan. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ang mga miyembro ng pamilya ni Isabela ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Hindi lang basta isang bisitang nagpapakita ng respeto kay Isabela. Isang taong may mataas na katayuan sa lipunan ang nagbibigay pugay sa kanya. Hindi maaari! Mahinang ngunit mariing sabi ni Dolores, isa sa kanyang mga tiyahin. Isabela, isang matagumpay na negosyante? Imposible! Ngunit hindi ito imposible. Ang dating mahirap at simpleng si Isabela na kanilang inaapi noon, ngayon ay isang taong iginagalang ng buong industriya. At sa harap nilang lahat, kitang-kitang katotohanan. Hindi na siyang dating batang kanilang minamaliit. Habang patuloy ang pag-uusap ni na Isabel at ng lalaki, unti-unting napuno ng kaba at kahihiyan ang kanyang mga kamag-anak. Ang kanilang dating inaalipustang pinsan ay tila may hawak na kapangyarihang hindi nila kailanman inakala. At sa mga sandaling yon, alam nilang wala na silang magagawa upang maitago ang kanilang pagkapahiya. Tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng bumibigat na paghinga ng kanyang mga kamag-anak ang maririnig. Isa-isa silang napatingin kay Isabela. Ang babaeng noon ay kanilang minamaliit. Ngunit ngayon, sa kanyang tindig at pananalita, tila isang bagong Isabela ang kanilang kaharap. Isang babae na puno ng tiwala sa sarili. Tumayo siya sa gitna ng engrandeng bulwagan. Hawak ang isang baso ng champagne. Marahan niyang itinaas ito. Hayaan niyong ipakilala kong aking sarili. Aniya, at bawat salita niya ay puno ng determinasyon. Ako si Isabela Montenegro, may-ari ng Montenegro Enterprises, isang multinational company. Hindi agad nakaimik ang kanyang mga tiyahin. Si Clara ay napalunok, habang si Vivian ay tila hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanilang mga matay nagtataka at nanlilisik sa kawalan ng paniniwala. Ano? Mahina ngunit nanginginig na tanong ng isa sa kanilang tiyahin. Imposible! Si Clara na kaninay may mapanoyang ngiti, ngayon namutla. Paanong nangyari yan? Isa kang negosyante? May halong panghihinayang sa kanyang tinig. Ngumiti si Isabela. Hindi upang ipagyabang ang kanyang tagumpay, kundi upang ipakita na wala na siyang hinanakit. Sa loob ng maraming taon, nagpakahirap ako. Nagsimula ako sa wala pero hindi ako sumuko. Hindi tulad ng iniisip nyo. Hindi ako nanatiling mahirap. Ginamit kong bawat pang-api nyo bilang inspirasyon upang patunayan sa sarili ko na kaya kong magtagumpay. Napatingin si Vivian sa kanyang tiyahin. Waring umaasa ng paliwanag o kahit anong pahiwatig na ito'y panaginip lamang. Ngunit ang totoo ay wala silang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa amin nun? Tanong ni Clara. Pilit na tinatago ang pagkapahiya sa kanyang boses. Malimig ang ngiti ni Isabela. Dahil hindi niyo ako binigyan ng pagkakataong marinig. Natahimik ang lahat. Ang kayabangan at pangmamaliit na kaninay nasa kanilang mga muka ay napalitan ng hiya at pagsisisi.
Sa wakas, naunawaan nilang ang kanilang dating inaapi ay mas matagumpay na ngayon kaysa sa kanilang lahat. Napayuko si Vivian. Isabella, patawarin mo kami. Muling umiti si Isabella, ngunit sa pagkakataong ito'y puno ng sinseridad. Ang pagpapatawad ay hindi mahirap, ngunit ang pagbabago ay dapat manggaling sa inyo. At sa sandaling yon, ang dating makapanghamak na pamilya ni Isabella ay unti-unting natutong kilalanin ang tunay niyang halaga. Tahimik ang buong silid. Waring isang matinding unos ang dumaan at tinangay ang lahat ng yabang at pangmamaliit na kanilang ipinakita kay Isabella noon. Ang kanilang mga matay nanlaki sa gulat. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanilang inaaping kamag-anak noon, ang kanilang pinagtawanan at minata, ay siya palang pinakamataas sa kanilang lahat ngayon. Si Vivian ang unang bumasag ng katahimikan. Isabella, totoo ba ito? Ikaw ang may-ari ng Montenegro Enterprises? Nanginginig ang kanyang boses. Tila hindi matanggap ang revelasyong narinig. Ngumiti si Isabella, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Oo, ako nga. Ang dating mahirap na Isabella na tinutokso nyo, inaalipusta at minamaliit. Ngayon ay nakatayo sa inyong harapan bilang isang matagumpay na negosyante. Hindi ba ito isang nakakatawang tadhana? Napayuko si Clara. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawad, Isabella. Hindi namin alam. Isang mapait na ngiting lumabas sa labi ni Isabella. Hindi nyo alam? O hindi nyo inisip na maaaring magtagumpay ang isang tulad ko? Pumasok sa usapan ang isa pa nilang tiyahin, si Tia Amanda, na noon ay isa sa mga unang humusga sa kanya. Isabella, hindi namin intensyon na saktan ka noon. Bata pa kami. Hindi namin alam ang ginagawa namin. Napailing si Isabella. Bata pa tayo noon, oo. Pero hindi ibig sabihin ay wala kayong alam sa tama't mali. Alam niyong maling mahusga, pero ginawa niyo pa rin. Alam niyong masakit ang pangaapi, pero hindi kayo tumigil. Hindi niyo ako tinrato bilang pamilya nun. Muling natigilan ng lahat. Ang katotohanan ay parang palaso na tumama sa kanilang mga puso. Hindi nila kayang salungatin ang sinabi ni Isabella dahil totoo ito. Samantala, si Tia Marites, na kanina patahimik sa isang sulok, ay napabulong sa sarili. Isang dakilang pagkakamali. Isa tong dakilang pagkakamali. Napatingin si Isabella sa kanya. Hindi ako narito upang maghigante o upang ipamukha sa inyong aking tagumpay. Narito ako upang makita kung may pagbabago na sa inyo. Ngunit mukhang wala pa rin. Halos sabay-sabay na napayuko ang kanyang mga kamag-anak. Isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanila. Hindi nila akalain na ang dating inaapi nilang kamag-anak ang siyang magpapaalala sa kanila kung anong tunay na halaga ng isang tao. Hindi ang kanyang kasuotan, hindi ang kanyang pera, kundi ang kanyang kabutihan at determinasyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabella bago niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Pero kahit ganyan kayo nun, hindi ko kayang ipagkait ang aking pagpapatawad. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kakalimutan ko ang lahat ng sakit na dinanas ko. Isang hikbeng narinig mula kay Clara. Isabella, bibigyan mo ba kami ng pagkakataong tamang aming mga pagkakamali? Tahimik na tumango si Isabella. Ang pagbabago ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Ipakita niyo sa akin na kaya niyong magbago. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyong sarili. Nagsimula ng tumulo ang luha ng ilan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang pagkakataon pa rin ang binigay sa kanila ni Isabella. Isang pagkakataong hindi nila dapat sayangin. Tahimik ang buong silid, walang makapagsalita. Ang dating inaapi, minamaliit at itinataboy ay siyang taong ngayon ay nakatayo sa harapan nila. Hindi upang maghigante, kundi upang ipakita ang tunay na halaga ng isang busilak na puso. Si Isabella ay nakatingin sa kanyang mga tiyahin at pinsan. Kita niya sa kanilang mga mata ang labis na gulat, kahihiyan at panghihinayang. Ang mga bibig na minsang ginamit upang hamakin siya noon ay ngayon hindi makabigkas ng kahit isang salita.
Lumapit si Vivian, nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Isabela. Mahina ang kanyang tinig, tila hirap sa bawat salitang binibitawan. Isabela, patawarin mo ko. Nangingilid ang kanyang luha, nanginginig ang kanyang tinig. Alam kong napakasama ng ugali ko noon. Hindi ko naisip kung gaano kasakit ang mga salitang binitiwan ko sa'yo. Akala ko noon, palagi ka nalang magiging mahirap. Palagi ka nalang magiging walang halaga. Pero ngayon, maliwanag na mali pala ako. Sumunod si Clara. Mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling mga kamay na tila pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Ako rin, Isabela. Lahat ng ginawa namin sa'yo nun, hindi na namin mababawi pero sana, kahit papano, matanggap mo ang aming paghingi ng tawad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Isabela. Hindi niya maikakaila na minsan, pinangarap niyang makita silang nagsisisi. Ngunit ngayong nasa harapan na niya ang pagkakataong yon, hindi siya nakadama ng galak, kundi ng awa. Aaminin ko, sa loob ng maraming taon, daladala kong sakit ng nakaraan. Wika ni Isabela, mahina ngunit puno ng damdamin ng tinig. Dala ko ang bawat panlalait, bawat pangaalipusta, at bawat pagkakataong itinuring niyo akong wala. Saglit siyang tumigil. Pilit nilalabanan ang bugso ng kanyang damdamin. Pagkatapos ay muling nagpatuloy. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko hinayaan na ang galit ay lamunin ako. Sapagkat naniniwala ko na ang buhay ay umiikot at bawat isa sa atin ay may pagkakataong magbago. Nagkatinginan ang kanyang mga tiyahin. Si Tia Dolores na minsang labis na minamata si Isabela noon ay halos hindi makatingin sa kanya. Nangingilid ang luha nito habang mahigpit na nakahawak sa panyo. Hindi ko akalaing ikaw ang magiging pinakamalaki sa ating lahat, Isabela. Mahina niyang sabi. Pinagtatawanan na kita nun. Hindi ko naisip na ikaw pala magiging inspirasyon namin. Lumapit si Isabela kay Tia Dolores at mahigpit itong niyakap. Hindi ko hinangad na maging mas mataas kaysa sa inyo. Ang tanging nais ko lang, patunayan sa aking sarili na kaya ko. Kahit kailanman ay hindi ako nagkulang. Nagsimula ng humagulgol si Clara at Vivian, habang ang ibang mga kamag-anak ay tahimik na nagpipigil na kanilang luha. Hindi ko kayo tinatanim sa puso ko bilang mga taong sumakit sa akin. Patuloy ni Isabela. Sa halip, tinuring ko kayong bahagi ng aking paglalakbay. At sa paglalakbay na to, natutunan kong hindi kayamanan ang tunay na batayan ng tagumpay, kundi kakayahang maging mabuting tao sa kabila ng lahat. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang mahihinang paghikbi ng kanyang mga pinsan at tiyahin ang maririnig. Si Isabela, na dating kanilang minamaliit, ngayon ay kanilang hinahangaan, hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Muli siyang ngumiti, isang ngiting puno ng pagpapatawad at pag-asa. Ang tanong ngayon, Ania, handa na ba kayong magbago? Nagmistulang bumagal ang oras sa loob ng engrandeng bulwagan. Ang dating magagarbong halakhak ay napalitan ng mahihinang hikbi at ang mga matang puno noon ng panghusga ay ngayon puno ng pagsisisi. Isa-isang lumapit ng kanyang mga tiyahin at pinsan, baka sa kanilang mga mukha ang pagdududa kung kaya pa silang tanggapin ni Isabela. Patawarin mo kami, Isabela. Nagkamali kami. Nanginginig ang tinig ni Clara at sa unang pagkakataon, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa harapan ni Isabela. Ang dating matapobre at mayabang na si Clara, ngayon isang babaeng bagsak ang balikat, puno ng kahihiyan. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang sariling mga kamay. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon. Noon, ang pinapangarap niyang makita ay ang kanilang pagsisisi. Pero ngayong nangyayari na ito sa harapan niya, tila may kung anong kirot ang bumalot sa kanyang puso. Tama si Clara, sabat ni Vivian na hindi na rin mapigil ang kanyang luha. Lahat ng sinabi namin noon, lahat ng ginawa namin sa'yo, walang ibang dahilan kundi inggit. Nakita namin na kahit mahirap ka, masaya ka pa rin. Habang
Kahit nasa marangyang buhay, parang may kulang. At ang kulang na yon ay isang busilak na puso tulad ng sayo. Napatungo si Isabela, hindi upang ipahiya sila, kundi upang ipakita ang kanyang tunay na puso. Lumapit siya kay Clara at marahang inalalayan itong tumayo. Hindi ko kailanman hinangad na ipahiya kayo. Aniya sa mahina, ngunit matatag na tinig. Hindi ko rin ginustong makita kayong nagmamakaawa. Hindi ako bumalik upang iparamdam sa inyo ang sakit na dinanas ko noon. Bumalik ako upang makita kung kaya pa nating magsimulang muli. Nagkatinginan ang kanyang mga tiyahin, tila hindi makapaniwala sa narinig. Isabela! Humakbang palapit si Tia Dolores, ang pinakamatanda sa kanilang pamilya, ang siyang madalas magbaba ng tingin sa kanya noon. Wala akong mukhang may haharap sa'yo. Akong pinakaunang nagturo sa kanila kung paano kaapihin. Dapat akong kasuklaman mo. Tumulong luha sa pisngi ni Isabela, hindi dahil sa galit, kundi sa sakit ng katotohanang kahit kailan ay hindi na niya maibabalik ang panahong hindi siya pinahalagahan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang magkimkim ng puot. Hindi kita kinasusuklaman, Tia Dolores. Sagot niya, puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Ang kinamumuhian ko noon ay ang pakiramdam na hindi ako kailanman magiging sapat. Ngunit natutunan ko, ang pagiging sapat ay hindi kailanman manggagaling sa inyo, kundi sa sarili ko. Mas lalong humagulgol ang kanyang mga pinsan. Tama ka, ani Vivian. Pinapahid ang kanyang mga luha. Ang tunay na halaga ng isang tao, hindi nasusukat sa kayamanan o estado ng buhay, kundi sa kung paano siya magmahal at magpatawad. Napayuko ang lahat. Ang dating kataasan at kayabangan ay tuluyan ng nabasag. Kumalma ang tinig ni Isabela. Kung handa kayong magbago, handa rin akong muling buksan ang pinto ng aking puso para sa inyo. Nagkahawa kamay ang kanyang pamilya, habang ang bigat ng kahapon ay unti-unting nalulusaw sa hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tunay silang magkakapamilya, hindi dahil sa dugong nananalaytay sa kanila, kundi dahil sa kapatawarang ipinagkaloob sa kanila ni Isabela. Ang dating sugatang puso, ngayon malaya nang lumipad. Tumahimik ang buong bulwagan, parang ang bawat isa ay natigilan sa sinabi ni Isabela. Mula sa kanilang mga mata ay bakas ang pagkagulat, ang pagsisisi at ang matinding pag-iisip sa kanyang mga salitang tumagos sa kanilang puso. Ang tunay na yaman, muling wika ni Isabela, nakatingin sa lahat, ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan ng puso at respeto sa kapwa. Bumigat ang pakiramdam ng kanyang mga tiyahin at pinsan. Lahat sila, sa loob ng maraming taon, ay nakalang ang kayamanan ay nasa marangyang buhay, mga mamahaling damit, alahas at sosyal na pagtitipon. Ngunit ngayong narito sa harapan nila si Isabela, ang dating kanilang minamaliit at ipinakita sa kanilang mas mahalagang bagay sa mundo. Tila lahat ng kanilang pinaniwalaan ay naglahong parang bula. Si Tia Dolores, ang pinakamatanda at pinakamaimpluwensya sa kanilang pamilya, ay hindi mapakali. Hindi siya sanay na siyang nasa ganitong sitwasyon. Ang siya'y mapahiya at mapagtantong mali siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabela, bumuntong hininga at sa unang pagkakataon, ibinaba ang kanyang sarili. Isabela! Mahina ngunit may sinseridad ang kanyang tinig. Matagal na kitang hinusgahan. Inisip ko noon na ang pagiging mahirap mo ay tanda ng kahinaan. Pero ngayon, maliwanag na ikaw ang pinakamalakas sa ating lahat. Nanatiling tahimik si Isabela, hinihintay ang susunod na sasabihin ng tiyahin. Hindi ako sanay na humihingi ng tawad. Patuloy ni Tia Dolores, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, wala akong ibang magagawa kundi gawin to. Patawarin mo ko, Isabela. Patawarin mo kami. Bumagsak ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon, nakita siya ni Isabela na umiyak. Hindi dahil sa galit o sa inis, kundi sa pagsisisi. Mabilis namang sumunod sina Vivian at Clara. Sa buong buhay nila, inakala nilang ang kayamanan ay kapangyarihan at ang sino mang hindi kasing yaman nila ay dapat lang naapihin.
Ngunit sa harap ng katotohanang hindi nila kayang bilhin ang respeto ni Isabela gamit ang pera, unti-unti nilang naunawaan ang kanilang pagkakamali. Patawarin mo rin ako, Isabela. Wika ni Vivian. Masakit ang makita kang mas matagumpay kaysa sa amin. Pero mas masakit ang tanggapin na kami ang dahilan kung bakit ka lumayo. Napayuko si Clara, halos hindi makatingin kay Isabela. Sana kaya naming baguhin ang nakaraan. Pero wala kaming magagawa kundi humingi ng kapatawaran. Huminga ng malalim si Isabela. Ang kanyang damdamin ay isang dagat ng emosyon. May lungkot, may panghihinayang, pero higit sa lahat, may kapatawaran. Huwag na kayong mag-alala. Mahina ngunit buong pusong sagot ni Isabela. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Pero ang hinaharap, kaya pa nating itama. Nagkatinginan ang kanyang pamilya. Hindi ko kayo sinisisi, patuloy niya. Dahil kung hindi dahil sa ginawa niyo nun, hindi ko mararating ang tagumpay na meron ako ngayon. Sa halip na magtanim ng galit, itinanim ko ang pangarap na isang araw, makikita ko kayong muli. Hindi upang ipagmalaki ang aking tagumpay, kundi upang ipakita sa inyo na ang buhay ay hindi umiikot sa yaman, kundi sa kung paano tayo magiging mabuting tao. Sa pagkakataong yon, bumagsak ang lahat ng matagal ng itinayong pader sa pagitan nila. Ang dating matitigas at mapanghusgang puso ay unti-unting lumambot. Niyakap siya ni Clara, humahagulgol. Patawad, Isabela, at salamat. Sumunod si Vivian at isa-isa lumapit ang iba pang miyembro ng pamilya. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang dating puot at ang naiwan ay ang tunay na yaman, pagkakaunawaan at pagpapatawad. Mula sa di kalayuan, isang matandang kasambahay ang nakatingin sa kanila, nakangiti. Napansin ito ni Isabela at nilapitan. Lola Maria, malambing na tawag niya. Ngumiting matanda. Ginagagal akong makita kang lumaki ng ganito, Isabela. Ang tunay na yaman mo'y wala sa perang kinita mo, kundi sa puso mong kayang umunaw at magpatawad. Napangiti si Isabela at sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, tunay niyang naramdaman ang kapayapaan. Ang tunay na yaman sa huli ay hindi ginto, hindi ari-arian, hindi pera, kundi ang kakayahang magmahal ng walang hinanakit at mamuhay ng may tunay na kapayapaan sa puso. Matapos ang gabing yon, tila may malaking pagbabagong nangyari sa pamilya ni Isabela. Hindi ito isang pagbabagong agad-agad na naganap. Hindi ito isang simpleng pangyayari na biglang buradong lahat ng sugat ng nakaraan. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon, unti-unti nilang sinimulang makita ang isa't isa ng higit pa sa estado sa buhay o kayamanan. Nagumpisa ito sa mga maliliit na bagay. Nang sumunod na linggo, si Tia Dolores na dating puno ng kapalaluan ay kusang lumapit kay Isabela habang ito'y nakaupo sa veranda ng kanilang ancestral house. Isabela? Mahina ang kanyang tinig, parang hindi sigurado kung paano sisimulan ang kanyang pag-uusap. Napatingin si Isabela sa kanya at ngumiti ng bahagya. Tia? Huminga ng malalim si Tia Dolores. Saka umupo sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, wala nang dating kayabangan sa kanyang muka. Wala nang mapanghusgang tingin, wala nang matalas na dila na handang manglait. Ang natira na lamang ay isang ina na humihingi ng pangunawa. Alam mo, nung una kitang nakita ulit, nagsimula siya, sabay iling sa sarili. Hindi ko matanggap na ikaw ang batang inaapi namin ay mas matagumpay pa sa aming lahat. Masakit yon para sa akin, para sa amin. Pero alam mo kung anong mas masakit? Natahimik si Isabela. Hinihintay ang kasunod na sasabihin ng tiyahin. Mas masakit ang tanggapin na kaming dahilan kung bakit ka lumayo. Na kaming nagtulak sa'yo palayo sa pamilyang to. Tumulong luha sa mata ng matanda. Na sa unang pagkakataon ay nakita ni Isabela bilang isang tunay na taong may damdamin. Hindi inaasahan ni Isabela ang ganitong pagbubukas ng loob ng tiyahin. Kung noon, ang mga salitang nagmumula sa babae ay puro panghusga at panlalait. Ngayon ay puno na ito ng pagsisisi. Tiya,
Mahina ngunit punong-puno ng emosyon ang tinig ni Isabela. Ang totoo, matagal ko nang gustong bumalik pero natatakot ako. Natakot akong harapin kayong muli. Natakot akong masaktan ulit. Pero ngayong nandito na ako, naisip ko. Marahil may dahilan kung bakit ako bumalik. Hinawakan ni Tia Dolores ang kamay niya. Mahigpit ngunit puno ng pagmamahal. At nagpapasalamat ako na bumalik kay Isabela. Samantala sa loob ng bahay, si Vivian at Clara na dating pinuno ng pangungutya kay Isabela ay nasa kusina. Abala sa paghahanda ng merienda. Hindi ito normal para sa kanila. Dati-rati, sanay silang inuutusan ang mga kasambahay na gawin ng ganitong bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, may pagbabago sa kanilang kilos. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni Isabel ang ginawa nating puto? Tanong ni Clara. May bahagyang kaba sa kanyang boses. Napangiti si Vivian. Siguro, pero hindi lang naman ito tungkol sa pagkain, di ba? Gusto ko ipakita sa kanya na hindi lang salitang pagbabago natin. Gusto kong maramdaman niya. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Hindi nila inakalang darating ang araw na matututo silang magpakumbaba. Na mas mauunawaan nila na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa mamahaling gamit, kundi sa tunay na malasakit sa iba. Nang dumating si Isabela sa kusina, nagulat siya sa nakita. Ano to? Tanong niya, nakangiting lumapit sa mesa kung saan nakahain ng puto at tsaa. Medyo nahihiyang ngumiti si Clara. Kami mismong gumawa niyan. At sana tanggapin mo bilang maliit na tanda ng aming pagsisisi. Dugtong ni Vivian. Tahimik na tinitigan ni Isabel ang dalawang pinsan. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang hindi na magbabago ang kanilang ugali. Na habang buhay na silang magiging mapanghusga at mapanlait. Ngunit ngayon, sa harapan niya, nakikita niya ang pagbabago na hindi niya akalaing posible. Hinila niya ang dalawang babae sa isang mahigpit na yakap. Salamat, bulong niya. Hindi niyo alam kung gaano to kahalaga sa akin. Sa susunod na mga araw, ang dating magulong relasyon ng pamilya ay unti-unting napalitan ng mas malalim na koneksyon. Naging madalas ang kanilang pagsasama, hindi para ipagyabang ang yaman o estado sa buhay, kundi upang mas kilalanin ang isa't isa bilang tunay na pamilya. Si Tia Dolores ay madalas nang nakikipag-usap kay Isabela. Hindi bilang isang dating mapanghusgang tiyahin, kundi bilang isang nagmamalasakit na tagapayo. Si Vivian at Clara hindi na ang dating Vivian at Clara. Mas naging maalalahanin sila sa iba. Mas natutong makinig sa damdamin ng iba. At si Isabela, sa kabila ng lahat, nananatili siyang siya. Mapagpakumbaba, mapagmahal at puno ng pangunawa. Hindi niya hinayaan na ang kanyang tagumpay ay maging dahilan upang bumaba ang tingin niya sa iba. Sa halip, ginamit niya ito upang ipakita sa kanyang pamilya na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihang loob at pagmamahal sa kapwa. At sa wakas, natutunan nilang lahat ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang totoong kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong handang umunawa, magpatawad at magmahal. Ang gabi ay tahimik. Ngunit sa loob ng ancestral house ng pamilya Montenegro, may isang bagay na bumabagabag kay Isabela. Nakaupo siya sa veranda, pinagmamasdan ng maliwanag na buwan. Habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari sa kanya rito, ang mga pangaapi, ang sakit ng pagtanggi at ang pangungutya ng sarili niyang dugo. Ngunit ngayong narito na siyang muli, bumalik hindi bilang isang mahina't api-apihan, kundi bilang isang matagumpay na babae. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ito ba talaga ang kanyang nais? Ito ba ang kanyang tahanan? Dahan-dahang lumapit si Tia Dolores, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Isabela, pwede ba kitang makausap? Napatingin si Isabela sa tiyahin. Bahagyang nag-aalinlangan ngunit tumango rin. Siyempre, Tia. Umupo si Tia Dolores sa tabi niya. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago ito muling nagsalita. Alam kong mahirap ang lahat ng to para sa'yo. Ang muling bumalik sa lugar kung saan ka nasaktan. Hindi ko alam kung paano mo kami mapapatawad sa lahat ng nagawa namin sa'yo noon.
Pero gusto kong malaman mo na tunay akong nagsisisi. Mahina ngunit puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Malalim ang butong hininga ni Isabela. Tia, matagal ko nang pinatawad kayong lahat. Pero hindi ibig sabihin no na kakalimutan ko na ang sakit. Ang mga sugat ay maghihilom, oo, pero may mga peklat na mananatili. Tumango si Tia Dolores. Pilit na pinipigil ang pagtulo ng kanyang luha. Naintindihan ko. At hindi kita masisisi kung pipiliin mong lumayo ulit. Bago pa makasagot si Isabela, lumapit naman sina Clara at Vivian. May halatang kaba sa kanilang mga muka. Isabela, nagsimula si Clara, nanginginig ang tinig. Alam naming hindi madaling kalimutan ang lahat na ginawa namin sa'yo. At hindi rin namin ine-expect na babawiin mong sakit ng ganun-ganun lang. Napayuko si Vivian. Naglalaro ang kanyang mga daliri sa kanyang palad. Pero gusto naming malaman mo na nagsusumikap kaming magbago. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil gusto naming itamang mga mali namin. Napangiti ng bahagya si Isabela. Matagal niyang hinintay ang araw na to. Ang araw na kusang lalapit sa kanya mga taong nagpahirap sa kanyang buhay noon. Hindi dahil gusto niyang makita silang nagmamakaawa, kundi dahil gusto niyang maramdaman na nagbago na nga sila. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salitang patawad upang burahin ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap sila. Salamat sa inyo. Sa lahat ng pagsisikap niyong itamang nakaraan. Pero alam niyo ba kung anong pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng to? Nagkatinginan sila, naghihintay sa sagot. Mahalagang pagpapatawad, pero mahalaga rin ang pagpapahalaga sa sarili. Aniya, matagal akong nanatili sa isang sitwasyong inakala kong hindi ako makakaalis. Pinilit ko maging bahagi ng isang pamilyang hindi ako tinanggap. Ngunit ngayong nandito na ako, alam ko na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa inyo o sa kahit sino pa man. Napakurap si Clara. Tila hindi agad na intindihan ang ibig niyang sabihin. Ibig sabihin, alis ka ulit? Ngumiti si Isabela. Ngunit sa likod ng ngiting yon ay may kirot na pilit niyang tinatanggap. Oo, nagulat ang lahat. Ayoko nang manatili sa isang lugar kung saan palagi kong ipaglalaban ang halaga ko. Hindi ako galit at lalong hindi ko nais na ipamukha sa inyo naging pagkakamali niyo. Pero napagtanto ko na may buhay akong dapat ipagpatuloy. Isang buhay kung saan hindi ako natatakot na hindi ako tatanggapin. Hindi mapigilan ni Vivian ang pagtulo ng kanyang luha. Tawad, Isabela. Alam kong huli na to pero sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Malungkot nang umiti si Isabela. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ang pagkakataong baguhin ang sarili niyo. Hindi para sa akin kundi para sa inyong sarili. At nakita kong nagsusumikap kayong gawin yon at masaya ako para sa inyo. Pero ngayon, oras na para gawin ko rin ang para sa akin. Lumapit si Tia Dolores at mahigpit siyang niyakap. Mahal ka namin, Isabela. Kahit noon pa man, kahit hindi namin yun naipakita. Naramdaman ni Isabela ang sinseridad sa yakap na kanyang tiyahin. Bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang tamang kanyang desisyon. Ito na ang kanyang bagong simula. Hindi na siyang dating Isabela na nagmamakaawang mahalin ng kanyang pamilya. Siya na ngayon ang Isabela na may lakas ng loob na pumili ng sarili niyang daan. Sa huling pagkakataon, nilingon niya ang bahay na minsan ay naging simbolo ng kanyang sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit o hinanakit ang nararamdaman niya, kundi kapayapaan. At sa kanyang pag-alis, alam niyang hindi ito isang pagtatapos, kundi isang panibagong simula. Malalim na ang gabi, ngunit nananatiling gising si Isabela. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ng malawak na bakuran ng bahay ng kanyang pamilya. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit hindi na ito nakakapagpadala ng sakit sa kanyang puso. Alam niyang darating ang araw na to, ang araw kung kailan haharapin niya ang lahat ng alaala ng nakaraan. Hindi upang ipaghiganti ang kanyang sarili, kundi upang palayain ang kanyang puso mula sa bigat na matagal nang bumabalot dito. Maya-maya, isang mahinang katok ang gumambala sa kanyang malalim na pag-iisip. Isabela?
Mahinang ngunit may halong kaba ang tinig na kanyang ina nang ito'y pumasok sa silid. Napatingin si Isabela sa kanyang ina. Ang babaeng minsang itinuring siyang isang pasanin. Ang babaeng hindi kailanman pinagtanggol siya laban sa mga panalait ng kanilang sariling pamilya. Sa kabila ng lahat, ito pa rin ang babaeng minahal niya noon pa man. Mahina niyang sagot, ngunit puno ng damdamin. Lumapit ang kanyang ina, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang lumang larawan nilang mag-ina. Hindi ko alam kung paano kita hihingi ng tawad, anak. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng panahong nawala sa atin. Isang patak ng luham bumagsak sa pisngi ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Mama, matagal ko nang hinintay na marinig ito mula sa iyo. Napahikbing matanda. Patawad, anak. Patawad kung naging mahina ako noon. Patawad kung hinayaan kong apihin ka nila. Patawad kung hindi kita pinaglaban. Mahigpit siyang niyakap ni Isabela. Hindi ko kailangang marinig ang mga salitang patawad para mapalaya ang sarili ko, Mama. Dahil kahit kailan, hindi kita kinapootan. Pinili kong patawarin ka. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Lalong humagulgol ang kanyang ina. Yakap siya na parang ayaw ng pakawalan. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Napangiti si Isabela sa kabila ng pagpatak ng kanyang sariling mga luha. Mahal din kita, Mama. Habang ang gabing yon ay puno ng pagsisisi at muling pagkakasundo, isa-isa ring lumapit sa kanyang mga tiyahin at pinsan. Si Clara ang unang lumapit. Isabela! Mahina ang kanyang tinig. Tila ba takot pa ring lapitan siya. Tiningnan siya ni Isabela, ngunit sa pagkakataong ito wala nang galit o hinanakit sa kanyang mga mata. Alam kong hindi mo kami kailanman mapapatawad. Nagsimula si Clara. Gusto kong malaman mong tunay akong nagsisisi. Sumunod namang lumapit si Vivian, kasabay ng iba pang mga pinsan niya. Lahat kami, Isabela, lahat kami. Nagkamali sa'yo. Isang mapait na ngiting sumilay sa kanyang labi. Tama kayo, nagkamali tayo. Nagkamali kayo. Napayuko ang kanyang mga tiyahin at pinsan. Tila ba handang tanggapin ang lahat ng galit na merong ibato sa kanila. Ngunit laking gulat nila nang mahuli siyang magsalita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan ko ang lahat ng sakin. Hindi rin ibig sabihin nito na balewalain ko ang mga sugat na iniwan niyo sa akin. Napatingin sa kanya si Lala at Clara at halatang hindi pa rin sigurado kung anong nais niyang iparating. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng hinanakit. Hindi ko ginagawa to para sa inyo, kundi para sa akin. Hindi rin ibig sabihin nito na babalewalain ko ang mga sugat na iniwan niyo sa akin. Napatingin sa kanya sina Clara at Vivian. Halatang hindi pa rin sigurado kung anong nais niyang iparating. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa bigat ng hinanakit. Hindi ko ginagawa to para sa inyo, kundi para sa akin. Muling tumulong luha ni Clara. Salamat, Isabela! Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magbago. Ngumiti si Isabela at sa unang pagkakataon, hindi na itong ngiting pilit o puno ng sakit. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay unti-unting bumabalot sa buong bahay, tumayo si Isabela sa harap ng malaking pintuan ng kanilang bahay. Tumingin siya sa kanyang ina, sa kanyang mga tiyahin at pinsan sa kanyang pamilya na minsan siyang itinakwil ngunit ngayon bumabawi. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit napagtanto niyang hindi na niya kailangang manatili sa lugar na to upang patunayan ang sarili. Huminga siya ng malalim at sa huling pagkakataon, muling nilingon ang bahay na minsang naging simbolo ng kanyang sakit. Ngunit ngayon sa kanyang pag-alis, dala niya hindi ang bigat ng nakaraan kundi ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang ito na ang tunay na bagong simula, kundi mula sa anino ng kanyang nakaraan. Tahimik ang buong silid nang tumayo si Isabela sa harapan ng kanyang pamilya. Ang mga ilaw ng malaking bulwagan ay sumasayaw sa kanyang matikas ngunit payapang tindig.
Sa kabila ng maranyang selebrasyong naganap, walang sino man ang nakahanap ng lakas ng loob upang magsalita. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng bawat isa. Ang kanyang mga tiyahin, mga pinsan at lalo na ang kanyang ina. Kahit kita niya ang pagsisisi sa kanilang mga mata, ang takot na baka hindi niya sila tuluyang mapatawad at ang pag-aalinlangan kung talagang nagbago na sila. Huminga siya ng malalim bago nagsimula. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko kailangan ng paggalang mula sa inyo dahil lang may pera ako. Nagkatinginan ang kanyang mga tiyahin, hindi makasagot. Kung yan lang ang dahilan para kilalanin niyo ako bilang kapantay niyo, nagpatuloy siya. Mas pipiliin kong wala na yon. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan. Nasa pagiging mabuti to. Ano man ang estado sa buhay. Napayuko si Clara. Halatang tinamaan ang mga salita ni Isabela. Isabela? Mahinang sambit ni Vivian, halos pabulong. Wala kaming ibang ginawa kundi husgahan ka nun. Tinapakan ka namin. Hindi namin inisip kung gaano kasakit ang ginawa namin sa'yo. Napaluha si Clara. Nanginginig ang kamay habang lumalapit. At sa kabila ng lahat, eto ka pa rin. Nakatingin sa amin ng walang galit. Paano mo nagagawang hindi kami kamuhian? Tumingin si Isabela kay Clara at sa unang pagkakataon nakita niya rito ang tunay na pagsisisi. Dahil matagal ko nang piniling lumaya, sagot niya ng buong katapatan. At sa pagpapatawad, doon ko natagpuan ang tunay na tagumpay. Muling bumagsak ang katahimikan sa loob ng bulwagan. Si Clara, Vivian at ang iba pa nilang kamag-anak ay tila hindi rin makapaniwala sa naririnig nila. Nagpatuloy si Isabela, mas banayad na ngayon ang kanyang tinig. Minsan, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pera o sa posisyon natin sa lipunan. Hindi ito tungkol sa kung sinong pinakamataas o kung sinong pinakamakapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng mabuting puso, ang kakayahang magpatawad at ang pagpapahalaga sa bawat tao, ano man ang kanilang estado sa buhay. Napatingin ang kanyang ina sa kanya puno ng paghanga. Hindi lang dahil sa narating niya, kundi dahil sa kung paano niya hinubog ang kanyang sarili sa kabila ng lahat ng sakit. Isabela, tumayo ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi mo alam. Hindi mo lang kami pinatawad. Tinuruan mo rin kaming makita ang tunay na halaga ng isang tao. Maraming salamat, anak. Napangiti si Isabela tumingin sa kanyang ina. Ang isang pamilya hindi kailanman perpekto. Nagkakasakitan, nagkakamali. Pero kung tunay na pagmamahal, laging may espasyo para sa pagbabago. Unti-unting lumapit si Clara. Hindi na napigilang humagulgol. Patawarin mo ako, Isabela. Patawarin mo kami. Hindi namin kailanman nakita ang tunay mong halaga nun. Hindi na sumagot si Isabela. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Clara at ng iba pa niyang mga pinsan. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagpapatawad at panguunawa. Maya-maya pa, isa-isa na ring lumapit na kanyang mga tiyahin at iba pang kamag-anak. Si Vivian ay patuloy na umiiyak. Kung sana noon pa namin nakita mong lahat ng to. Sana noon pa namin natutunang igalang ka. Ngumiti si Isabela at sa huling pagkakataon, sinabi niya mga salitang tuluyang nagpalaya sa kanilang lahat. Ang respeto at pagmamahal ay hindi dapat binibigay lang sa mayaman o makapangyarihan. Lahat ng tao ay may halaga. Ano man ang ating estado sa buhay. At kung tunay tayong nagmamahal, dapat nating matutunang tingnan ng isang tao, hindi sa kanyang yaman, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang lahat ang tunay na pagbabago. Ang respeto at pagmamahal ay hindi dapat binibigay lang sa mayaman o makapangyarihan. Lahat tayo may halaga, ano man ang ating estado sa buhay. At kung tunay tayong nagmamahal, dapat nating matutunang tingnan ng isang tao, hindi sa kanyang kayamanan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, naramdaman nilang lahat ang tunay na pagbabago. Sa gitna ng marangyang bulwagan, sa ilalim ng kumikinang na chandelier, tumayo si Isabela ng taas noo. Hindi upang ipagmalaki ang kanyang kayamanan, hindi upang ipamukha sa kanyang tagumpay.
kundi upang magbigay ng isang mahalagang aral na kailanman ay hindi nila malilimutan. Tahimik ang lahat, tila hinihintay kung ano pa ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga tiyahin na minsang mapanghusga at mapanlait, ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga pinsan na noon ay nakikibahagi sa pang-aapi sa kanya ay tahimik na nakaupo. Tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang ginawa noon. Ang kanyang ina, na dating walang lakas upang ipagtanggol siya, ngayon ay punong-puno ng pagmamalaki at pagmamahal sa anak na minsan niyang napabayaan. Huminga ng malalim si Isabela, pagkatapos ay nagsalita. Marami sa atin ang mabilis humusga. Maraming tumitingin sa panlabas na anyo. Sa estado sa buhay, sa kinang ng salapi. Pero sa huli, wala sa mga bagay na yun ang tunay na sukatan ng isang tao. Napatungo si Clara. Ramdam ang kirot ng katotohanan ng kanyang narinig. Isabela, mahina niyang sambit. Nangingilid ang luha. Napakarami naming pagkakamali. Nasaktan ka namin, pinabayaan, at ngayon, eto kami, nakatayo sa harap mo. Iyang-iya sa lahat ng aming ginawa. Lumingon si Isabela kay Clara at lumapit dito. Hinawakan niya ang kamay ng pinsan. Lahat tayo nagkakamali, Clara. Lahat tayo may pagkakataong magbago. Si Vivian ang pinakamatapang sa kanilang lahat noon ay halos hindi makatingin kay Isabela. Sa unang pagkakataon, napaluhod siya sa harap ng babaeng. Minsan niyang nilait. Hindi ko alam kung paano kami hihingi ng tawad sa'yo. Alam naming hindi sapat ang mga salitang patawad pero mula sa kaibuturan ng puso ko, pinagsisisihan ko ang lahat. Naglakad si Isabela papunta kay Vivian at marahang iniangat ang mukha nito. Wala akong hinanakit sa inyo, Vivian. Ang sakat ng nakaraan ay hindi ko na kayang dalhin pa sa kinabukasan. Dahan-dahang tumayo si Vivian at mahigpit na niyakap si Isabela. Tumingin si Isabela sa kanyang pamilya at muling nagsalita. Natututunan ko ang buhay isang bilog. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Pero ang halaga ay kung paano natin pinapahalaga ng mga taong nasa paligid natin. Muling namuong katahimikan sa paligid. Ang mga panauhin na kanina lamang ay hindi alam kung paano naakto, ngayon ay tahimik na nakikinig. Nakikiisa sa bigat ng damdamin na bumalot sa buong bulwagan. Lumapit ang kanyang ina at maraang hinawakan ng kamay niya. Anak, pinagmamalaki kita. Hindi dahil sa narating mo, kundi dahil sa kung paano mo piniling kabutihan sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas mo. Ngunit si Isabela at sa unang pagkakataon, nakita nilang dalisay na kapangyarihan sa kanyang mga mata. Lahat tayo may pinagdaan ng hirap, aniya. Pero hindi kailanman dapat nating hayaang sakit ang nakaraan ng humubog sa kung sino man tayo ngayon. Isa-isang lumapit ang kanyang pamilya. Hindi para yumuko sa kanyang tagumpay kundi upang ipakita ang kanilang yuko sa pagbabago. Sa gabing yon, natutunan nilang lahat na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi ang kayamanan niyang hawak, kundi ang pagmamahal at respeto na kaya niyang ibigay. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na puno ng inggit o puot, kundi ng pagmamahal, paggalang at tunay na pagpapatawad.